Tayo. Ay, Hello po. ganda na camera mo. Ay, thank you. FX30 po. Wow, that's that's so expensive, right? 120 tapos 40k yung lens. Wow, 40K! Morning. So, today, merong darating na senador. Oh, actually, hindi naman senador, pero tumatakbo siya pagka-senador. And he's actually one of the people na gusto kong manalo. Kasi, you know, marami tayo ngayon dyan mga kandidato na nanalo lang dahil sa pagbubudot. You know, Lito Lapid, for some reason, nakalimutan kong senador pala yun. Like, barely natin naririnig. Ganun nakababa, basically, yung standard natin pagdating sa mga politiko. Diyos ko po, Willie Revilla, nananalo na. Like, what the fuck? Pilipinas, do better. So, anyway. So, itong senatorial candidate na to, si Bam Aquino. Siya yung nag-lead doon sa bill para sa like free tuition fee for all college students sa lahat ng mga state universities or public university. And you know, that's a really big deal, and I think dapat deserving niyang manalo for this election. Kasi I mean, like, dude, hello, education libre tapos hindi niyo ba iboboto? Like, ano ba? Ano? Yeah. Anyway, so, ano bang connection nito sa pagiging VA, sa pagiging virtual associate? Well, napakaraming bagay lang. Unang-una, yung mga karamihan ng mga VA ngayon ay fresh grads. Or kung hindi man fresh grad, meron ng malaking chunk dito ay nagbe-benefit from that free tuition fee, di ba? And as someone na nag-advocate for that, I want to hear more about sa potential na pwedeng gawin ni Senator, hopefully maging Senator, ni Senator Bam Aquino. Morning. Ano ba kayong send back? Morning. Hello. Okay, so wait lang. I was supposed to record the whole freaking interview kasi nga, 'di ba? I want you guys to hear yung message ni Senator Bam. Pero for some reason, kasi tinitipid ko yung battery ng aking DJI mic, nakalimutan ko yung open yung mic. So, ito lang ang kaya ko ipakita ngayon. I am so sorry. Yun lang. Anyway, please watch the rest of the video kasi meron pa akong mga sasabihin. Ingat. Okay, so ito ang masasabi ko. It makes me happy na merong mga ganitong klaseng kandidato na nag-i-exist pa rin. You know, katulad ka na Senator Bam. And there's a lot of reasons why, I mean, obvious naman, hindi ko na isa-isahin, kung bakit yung mga ganito katalino ng mga tao ang dapat natin binoboto. Refreshing lang, sobrang refreshing. Kasi, like, for a really long time, wait lang, pa-seatbelt po na ako saglit. Yung mga tumatakbo sa atin ng mga senador, yung katulad nila, Willie Revilla, Lito Lapid, apparently tumatakbo din pala si Philip Salvador. So, that's the beauty and curse of a democracy. Kasi syempre, tao ang boboto at ang tao nagkakamali lang din. Pero, if ever boboto kayo, bumoto tayo ng matalino. Bumoto tayo na hindi dahil sikat, hindi dahil kilala, yun na yung ating iboboto. Especially kung meron kang access sa information at alam mo yung tao na yan ay matalino at hindi corrupt, yun na yung iboto. Tama na tayo sa mga politiko na nananalo lang dahil sa budots. You know, wala tayong mapapala dyan. Wala tayong mapapala dyan. Imagine this. For some weird reason, ang tao na nagpasa ng batas para sa libreng kolehiyo, hindi nanalo. Ano ang karamihang reklamo ng mga Pilipino? Hindi kami nang mag-aral kasi kulang ng pera. Dude, and here we are. Meron na, libre na. Alam mo, nagugulat nga ako kasi nung panahon ko, tanda ko na, no? Ang public school has tuition fees. Diba? Like, can you imagine that? I graduated in 2017. And then 2017 pala pinasa yung libreng tuition fee. Like 2017 and now is like what? 7, 8 years ago. And then marami ng tao ang nagbe-benefit sa libreng edukasyon. At yun yung hindi nyo ipapanalo. My God, dude! Isip! And I do hope na, you know, this time mag-isip naman tayo. Yun lang mga pare ko.